Good day mga kamitsu. So today pag-uusapan natin yung mga katanungan, no, ng mga kliyente natin o mga kamitsu natin kung yung bang mga multiple application ay pwede nang mag-apply at kung kailan ba yan, dahil may nagsasabi kailangan 6 months pa bago kayo mag-apply, at kung ano-ano yung mga dahilan na posible bakit hindi na-approve. So, ito yung mga kamitsu, pag-usapan natin yan. Kaya iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe, i-like nyo itong video na to, i-share nyo po sa mga kaibigan ninyo para marami pong makalam. Okay mga kamitsu, welcome back sa aking vlog for today. Pag-usapan natin yung multiple application. So, ano kaya ang mga dahilan bakit multiple na, no? Ang dami na, palipat-lipat na, hindi na approve, no? Isa sa mga reason na mga na-experience ko, dahil nga kulang daw yung salary nila. Kumbaga yung income nila maliit daw mga kamitsu. So para sa akin, madali lang po yan mga kamitsu. Kasi kailangan mo rin ng co-maker, diba? Bigyan ko kayo ng isang computation sa mababang unit lang muna, which is yung Mirage G4. So pag ang manual niyan is nasa 15 lang, something. Ngayon kung 15,000 yung monthly amortization na ina-applyan mo, so dapat yan times 3. So kung times 3, 45. So dapat dun nag-range ang sahod mo. Ngayon kung kulang, nandiyan dyan naman si co-maker. So shoutout ko sa inyo, even kapatid ninyo, pinsan nyo, magulang nyo, pwede yan, no? Basta related sa inyo. Hindi pwedeng ka-work ko, kaibigan ko, hindi yung pwede. So ngayon kung ito pa, shoutout ko na rin po sa mga ano bang tawag, kasi ayoko kasi magsalita, baka maka-offend ako. Paano ba yan? Yung same sex, ganun na lang. Wala pa kasing batas dito, di ba? So hindi magiging conjugal. So meron akong ganyan na napa-approve, sinasama ko pa rin, di ba? Kasi respeto yan eh. Sasama ko siya as co-maker at bahala na po si bangko ang mag-approve dyan, no? Katulad yan, nakapag-release ako pero hindi na ho tinanggal na ho yung co-maker kasi kaya naman po ng principal. So sinautat ko lang po yung mga kamitsu, no, para at least aware kayo sa mga kaibigan natin. So ngayon, yun nga po, so malaki na yon kapag pinag-combine. So ngayon huwag kayong mag-iisip gawa ng ang salary natin minsan dito sa Pilipinas hindi sinasama sa sa COE na, di ba po? May ganyan kasi tataas yung tax, no? Madalas ganyan yung ginagawa eh. So may basic ka, no? Pero ang taas ng allowances mo, at hindi lang yan, mayroong pang 13-month pay. Pwede natin yan i-divide sa 12 months, sama natin 14 month, which is yung bonus, isama natin, divide mo, isama natin, diba po? Overtime, incentives, pera, marami, clothing allowance, no? Hindi naman yan damit na binibigay, clothing allowance, pera pa rin, so ipapasok natin dyan. So abang mahabol natin, no? Yan sa nakikita ko sa mga low income na hindi na-approve dahil yun lang kasi yung dineclare ninyo. Pwede nyo naman po sabihin yan mga kamitsu. Kahit even ako, pag tinanong ako ng bangko, ba't ganyan yan? Tumaas yung yan, ganito ang basic niya sa COE. I-explain ko, totoo naman po eh. Diba po? Ganun lang yun. So, ano pa ba ang mga reason? OFW, hindi kasal. May approval pa nga sila eh, pero hindi natuloy. So, pasok pa rin sa multiple application yan. No? Ayaw magsalita ng yung i-transfer, walang mangyayari dyan. Ito po yan, kapag ikaw po ay OFW at ang principal mo ay ka-live-in mo o hindi pa kayo kasal,
100% kailangan nyo talaga yan ng SPA na ipapakonsularize nyo yan dun sa embassy kung nasa ang bansa kayo, na kailangan po talaga yan during release na kumbaga approve na, saka lang kayo magpo-provide nun. Si bangko magbibigay ng form, and then fill up, sign, consularize sa SPA, sa embassy, and then papadala nyo. So meron ako na encounter na ganyan mga kabitso. Siguro sa next video na lang explain ko yan sa inyo mga kabitso. So ngayon pwede kayo mag-apply sa akin at ikwento nyo sa akin yung istorya, yung family tree. Yun ang importante, no? Kasi minsan hindi lang tayo iikot sa inyo at yung principal mo, kasi malay mo si principal pwede na pala siya mag-isa, na no need na kayo as co-makers abroad, no? Para hindi lang, minsan ganun minsan may co-maker kaya nagkakaproblema na ako madalas gusto ko single signatory lang, principal lang hanggat maaari. So good news yan mga kabitso, kailangan nyo lang i-explain sa akin, i-explore natin yung buhay ninyo, yung family tree nyo, dahil marami na ako na-release na ganyan. Nasabi sa akin may teacher akong nandito kapatid ko, di siya na lang, at ikaw as principal, yung co-maker mo ay yung magiging principal mo, saka may kapatid, pwede yun. So ano pa ba yung mga reason bakit multiple application na credit card? Ang dami niyang credit cards, canceled credit cards, kahit matagal pa yan, on the record yan, may CMAP ka mga kamitsu. May mga bangko na maluwag, hinahayaan nila yan. Meron namang bangko na system generated, once na in-encode pa lang nila, pop up na yun, auto decline ka dahil merong CMAP. Meron pong bangko na nag-approve sa kanya lang as AO, hindi ko kailangan ng iba pang tao dahil kaya ko o may kakayahan siya na mag outright ng approval. Yan po yung kailangan nating malapitan mga kabitso. So ganun yan, no? Ngayon kung hindi talagang mailusot, baka naman meron kang active na credit card na ginagamit pa, na maganda ang pero kailangan wala yung may utang, wag muna yung mga minimum. Ngayon kung meron kang credit card A, B, may problema, cancel, pero yung SIM mo active pa, pero may utang ka pa mga 20,000, bayaran mo na yun. Wag yung minimum, para at least ihingi kasi ako ng SOA sa inyo para nakita doon wala kang balance, diba po, gano'n. Ngayon kung sino yung bangko na yun na meron kang credit card kabitso, i-approve ka niya, mataas ang chance natin dahil naranasan ko na yan kabitso. Meron pa nga bounce check may bounce check. Ano nangyari? Kinausap ko yung AO ng bangko, ma'am, may maganda ng profile yan, ang laki ng pera sa bangko, may problema meron siyang bounce check. Anong gagawin? Pag open mo ng pag yan naka-open ng checking account, i-release natin. Nakapag-open, na-release. Ganun yan mga kabitso. So ano pa ba ang mga dahilan? Kasi cash lang yung sahod niya, wala silang payroll. Mga kabitso, marami ho kaming bangko, at may mga bangko na yan, good news, meron hong bangko na nag-approve kahit cash pa yan. Paano? May mga voucher yan meron kayong mga pinipirmahan, picturean nyo yun, totoo naman di ba po? At patawag mo talaga, tatawagan naman yan di ba? Tatawagin sa opisina or manghihingi ng employment verification. So pasok, meron pong ganun, dalawang bangko na nag-approve ng ganyan. So kailangan lang nating mag-usap talaga mga kamitsu, dahil iba-ibang istorya ninyo, para at least mapag-usapan natin, mabusisi natin. Po? At ang mahalaga, kaya nagkakaroon ng multiple application yung tawag ng bangko. Napaka-importante po yan. Tatawag, hindi nyo nasasagot.
And then ang dadahilan nyo sa akin, kasi hindi pwede. Bawal sa amin ang phone. Baka ho may paraan. Pakausap mo muna. Tawagan mo sa magbigay ka ng number na isa pa nang sasagot relatives mo. O kaya ibigay mo sa manager mo nang para sila ang tatawag, sila makikipag-usap na hindi ka pwedeng kausapin gawa ng meron kang ganyan. So magbigay ka na lang ng information dun sa manager mo kung saka which kilala mo naman yan, manager mo naman yan, para once na tinanong, ganun ba? Kasi may kakandak ako ng CI. Saan ba siya nagtatrabaho? At least meron na. Ang iwasan nyo lang mga kamitsu, yung sahod. Never po ang HR. Once na nag-CI ang bangko, babanggitin nila ang sahod nyo. Hindi ho pwede yun. Magdududa ang bangko. Tandaan yan. Kasi baka close nyo yung HR eh. Siyempre excited kayo. Ma'am, may mag-CCI sa akin. Baka pwede sabihin nyo. No? Kasi totoo naman yung sahod na ibibigay natin eh. 45,000 talaga sahod ko. Di sabihin mo, mali yun. Kasi data privacy. Maliban na lang kung iningan tayo ng bangko ng authorization to verify ng employment nyo. Sasabihin nila yan. Or sa email, sasabihin nila yan. So, pero kung wala, hindi ho pwede. So, sabihin nyo lang sa HR ninyo, may mag-auto loan kasi ako, may mag-CCI. Ganun lang. No. Hanggang ganun lang, yung sahod. Pag sasabihin, hindi naman pwede sabihin yan. Iisipin ng bangko, kasabwat yan. So, ano pa ba? Ito pa, isa. Na good news sa mga nag-apply na. Ang dami. Pwede kayong mag-apply sa akin. Pero huwag kayong mag-iisip na, ako kasi yung kabilang INT ko, tinaasan ba naman ang sahod ko? Diba? Yung iba dyan, kung ano-ano pang ginawa. So, huwag kayong matakot. Pero kailangan nyo ikwento sa akin. Yun po yung importante. Kung anong ginawa. No? Kasi para sa akin, ipapakancel ko yan. Para hindi mag-cross-match. Kasi iba yung sa atin eh. Iba yung gagawin ko. Kaysa sa ginawa nila. Diba po? Hindi naman natin papaguhin totally yan. No? Hindi naman tayo mandaraya. Pero, mas maganda na ho yung meron tayong cancellation. Kakancel ko yung previous lahat yan. Kahit sandaan pa yung application nyo, papakancel ko na yan. So, ganyan na lang mga kamitsu. Kaya kung bago ka lang, mag-subscribe po kayo. At kung luma, mag-stay. I-like nyo itong video. Share nyo itong video sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak ninyo para at least meron na kayong kilalang agent. Ito po si Agent Colson.